Hello mga kaibigan! Sa ngayon, isang love series ang aking ibabahagi sa inyo na muli kayong pakikiligin. Magkasama sa trabaho at bago pa lang magkakilala sina Victor at Maricar. Hindi sila magkasintahan pero nagpakasal sila dahil na din sa manipulasyon ng ama ng babae. Pero sa lahat ng pinipikot ay si Victor ang very willing victim. Handog ng Asia Love Stories, Modern Shotgun Marriage. Sa isang construction firm, abala ang mga empleyado kasi magkakaroon ng meeting. Bihira lang magkatipon-tipon ang mga ito dahil may kanya-kanyang assignment sila sa iba-ibang lugar. Habang nag-uusap-usap ang mga project engineers, dumating na ang boss nila. Good morning gentlemen, tawag pansin ni Engineer Ramon Montalban. Nag-ayos na ng upo ang mga ito. Casual lang ang nasabing pagmi-meeting na iyon. Boss, wala ba tayong tagakuha ng minutes? Tanong ni Albert, isang engineer sa GNT Company. Isa ito sa humahawak ng kontrata sa pagtatayo ng tulay sa San Juan. O di ikaw na ang kumuha. Dati ikaw naman tagakuha, di ba? Ani ng engineer. Ang ibig kong sabihin, boss, magpaakyat tayo dito ng isang babae. Nagkakamot ng ulo ang binata. O sige Glenn, ikaw na ang bumaba at tumawag sa isa. Ang utos ng matandang engineer. Pare, si Maricar ang tawagin mo, habol ni Albert. Oo nga pare, si Maricar. Sabay pa ng isang lalaki. Si Maricar ay bago pa lang sa kumpanya. Dahil sa galing nito at tiyaga sa trabaho na permanent agad ito. Hindi katangkaran si Maricar, 5'2" flat ang height lamang nito. Pero masasabi na maraming lalaki ang humahanga dahil sa taglay nitong ganda at napakabait pa. Pare, first time mo siya makikita. Sa Cebu ka kasi na malagi ng ilang taon. Sabay siko kay Victor ni Albert. Si Victor ay matagal na nang sa kumpanya, subalit sa Cebu ito nagpa-assign dahil sa personal na dahilan. Magaling na engineer si Victor. Kaya palagi siya ang kinokontak ng matandang engineer kapag may mga malalaking project na pinapagawa. Maricar ang nasa isip ni Victor. Sa isipan niya iyon, isang maganda at matangkad na babae ang lumalarawan sa kaniya. Good morning! Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Maricar sa mga taong naroon sa conference room. Maricar, please sit down, turo ng matandang engineer sa isang upuan. I think kilala mo na silang lahat, diba? Heto na lang si Victor ang hindi pa. Sa Cebu kasi siya nakabase dahil sa special project. Pinakilala sina Victor at Maricar sa isa't isa. Tumayo si Victor at inabot sa dalaga ang kamay nito. Nice meeting you, ani ni Victor. Nice meeting you too, sagot naman ni Maricar na nagkamayan sila. Pagkatapos ng pagpapakilala nila sa isa't isa, nagsimula na ang meeting. Hindi makakonsentrate si Maricar sa pagkuha ng mga detalye sa meeting. Nahuli niya kasi na nakatingin sa kanya si Victor. Nakailang beses na silang nagkakahulihan ng tingin. Hindi malaman ni Maricar kung bakit gano'n na lamang ang tingin sa kanya nito, na parang pinag-aaralan siya, na parang may galit sa mga mata nito, kaya iniiwasan niya na lang na tumingin sa lalaki. Pagkatapos ng meeting, nagmamadaling lumabas si Maricar kasi may tatapusin siyang gawain sa mesa niya. Kahit ang pagyaya sa kanya ni Albert na mag-lunch ay hindi niya pinansin. Sakto naman paglabas ng dalaga ay kinausap siya ng isang kaopisina. Nahuli si Victor sa paglabas sa grupo. Maingay ang mga kasamahan nito dahil hindi malaman kung saan silang magla-lunch. Nagkaroon ng pagkakataon pagmasdan ni Victor si Maricar. Kanina pa niya ito pinag-aaralan. Sa isipan nito, ang pangalan lang nila ang magkapareho. Bukod doon, wala na. May kaliitan kasi si Maricar kaya bawi na lang nito ang pagsuot ng 3 high-heeled shoes para maging mataas siyang tingnan. At nagpapa-smart pa sa kanya ang pagsuot ng ganun. Puwis na puwis siya maglakad. Ang kanyang mahubog na binti, balingkinita na katawan at makurbang balakang ay lalong nagpalutang sa maganda niyang baywang na ilan lamang sa mga assets ng dalaga. Nang maghiwalay na si Maricar at ang kausap nito, dalit-daling sinundan ito ni Victor, subalit hindi na niya ito inabutan. Nang nasa opisina na si Maricar, kausap nito ang isang empleyado din doon. Maricar, may bagong project tayo sa Bulacan.
Nasa mesa mo ang proposal, sabi sa kanya ni Rosa. Si Rosa ay ka-office mate ni Maricar at nauna ito sa kanya ng 2 taon sa kumpanya. Ito ang nagtiyagang magturo at mag-train sa kanya noong nagsisimula pa lang siya sa kumpanya. At dahil doon, naging magkaibigan sila. Ito din ang gumawa ng justification para gawin siyang permanent after 3 months probationary period. Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang nagsalita sa likuran nila. "Excuse me," swabe ang dating ng boses ng lalaki na nasa harapan mismo ng mesa ni Maricar. "Victor!" tawag ni Rosa sa lalaki na halos mapasigaw ito. "Kailan ka pa dumating?" "Kahapon lang," sagot ni Victor. Si Maricar ang unang in-approach pero nakalimutan na yata siya. "Sama kayo sa amin, treat ko," ani ni Victor. "Hindi ako pwede kasi may lagnat ang anak ko. Uuwi ako mamayang lunch," sagot ni Rosa. Ngumiti naman siya at umiling na hindi din siya sasama. Tinawag naman sila ni Albert. "Let's go, Maricar, Rosa, sama na kayo." "May baon ako," sagot ni Maricar. "Grasya na nga, tatanggihan niyo pa." Nakangiti itong dumungaw sa pintuan. "Teka Victor, matanong ko lang, are you still single?" tanong ni Rosa. Nilingon niya iyon na parang nagbagong ekspresyon ng muka ng lalaki. "Yes," tipid na sagot nito. "Okay, kung ayaw niyo girls, see you," at tuluyan nang umalis ang lalaki. Habang nasa CR sina Maricar at Rosa, tinanong ni Maricar si Rosa tungkol kay Victor. "Ngayon ko lang ata nakita yung Victor na yon. Matagal na yon nagtatrabaho dito. Pero nagpa-assign si Victor sa malayong lugar sa reason na alam ng lahat ng taga-GNT company." "And may I know kung anong reason na iyon?" tanong ulit ni Maricar. Tiningnan ni Rosa si Maricar na may kapilihan sa ngiti nito. "Uy, si Besh, type ata si Victor. Asar nito sa kanya." "Okay lang yun, binata naman siya eh. At ikaw dalaga pa naman. Bagay kayo." Panunokso sa kanya ni Rosa. "Ano ka ba, Besh? Nagtatanong lang ang tao, may gusto agad? Hindi ba pwede na gusto ko lang malaman yung issue kung bakit umalis siya dito at nagpa-assign sa malayo? Sa anong dahilan? Parang ako lang ata ang hindi nakakaalam sa issue na yun dahil baguhan lang ako dito." Napatitig si Rosa at sumilay ang pilyang ngiti nito sa kaibigan. "Oy, ang kaibigan ko, interesado sa lalaking yun." Kinilita pa siya nito. "Ano ko ba, Besh? Tumigil ka nga. Mabuti tayong dalawa lang dito kung hindi nakakahiya." "Okay, ganito kasi yun. Ikakasal na sana si Victor kaya lang tinakbuhan siya ng dalaga." Kumunot ang noo ni Maricar sa sinabi ni Rosa. Parang nakadama siya ng awa sa binata. Na-visualize niya na nasa simbahan ito. Madaming tao naghihintay sa harap ng altar. Yun ang nasa isip ni Maricar. Ayon kay Rosa, isang anak mayaman yung babaeng papakasalan sana ni Victor. Anak ito ng kliyente ng GNT company. Minsan lang ito dumalo pero nakagiliwan na ito ni Victor dahil sa maganda, matangkad at sopistikada. Kaya palagi ito kausap ni Victor. Siguro na-attract siya sa babae. Mula noon, palagi na silang nakikita sa kumpanya na magkasama. Ibang-iba siya kasya sayo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na parang binibiro siya. Kahit hindi pa sila 1 taon, nabalitaan namin na ikakasal na sila. Kahit si Sir Ramon Montalban ay nagpresenta na gawin siyang ninong. Patuloy ang pagkwento ni Rosa kay Maricar habang nag-a-apply ito ng lipstick sa labi. Kaya lang, yun nga, hindi natuloy ang kasal. Pero walang Indianan sa simbahan ha. 1 linggo bago ang kasal, kinausap na ni Victor na walang kasal na magaganap. Ang mga malapit lang na kamag-anak ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Bago pa sila nagdesisyon magpakasal, matagal na ang babae nag-apply sa isang international modeling company. At isa sa mga requirements doon ay kailangang single. Kaya ayun, lumipad patungong Paris sa araw ng kanilang kasal. Bago pa sila magdesisyon magpakasal, matagal na ang babae nag-apply sa isang international modeling company. At isa sa mga requirements doon ay kailangan single. Kaya ayun, lumipad sa oras ng kasal nila. Nag-usap din sila kasi kinausap ni Victor na pwede naman i-postpone ang kasal. Pero hindi sila magbe-break. Pero ang katwiran ng babae, kung sila. Kaya dahil sa gabalang asawa sa karaniya, hindi na ito nagpakasal. Hanggang ngayon, wala na kaming balita kasi hindi na nakipag-deal ang ama nito sa company.
Kawawa naman pala si Victor, ani ni Maricar. Yes, tama ka. Lahat kami nalungkot para kay Victor. Para kaming pamilya. Halos sabay-sabay kami nagsimula dito sa company. At alam ko, first girlfriend niya iyon. Sobra itong nasaktan at gusto na mag-resign dito sa company. Pinigilan lang siya ni boss at kinausap ng masinsinan. Asset kasi si Victor sa GNT company. Pero ngayon, parang okay na siya. Yung kasal, mahigit 2 taon na nakakalipas. Lumabas na sila sa comfort room. Habang nasa mesa abala sa ginagawa si Maricar sa computer, biglang nagsalita si Rosa sa kanya. Besh, kung si Victor na lang kayang gawin mong boyfriend. Magandang lalaki, matangkad, matalino, may trabaho at gentleman. Ano ka ba, Rosa? Ang bibig mo. May makarinig sa'yo. Baka isipin pinag-usapan natin si Victor, sita sa kanya ni Maricar. Ano naman, dalaga ka, binata siya, gwapo, makisig, may pinag-aralan at bagay na bagay kayo. Natatawa na parang kinikilig si Rosa sa isiping itong kaibigan niya at si Victor. Sa isipan ni Maricar, parang hindi naman masama kung magustuhan niya si Victor, kasi ilan sa mga hinahanap niya sa lalaki ay nasa katangian nito. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang nagiging nobyo dahil nung nasa college pa lang siya, hindi niya pa nahanap ang gusto niya sa lalaki. Itinoon na lamang ni Maricar ang isipan sa ginagawa sa computer. Samantalang si Victor ay kanina pang hindi mawaglid sa isipan ang muka ni Maricar. Sa kanyang isipan maganda ito, balingkinita ng pangatawan, nahiwagaan siya sa kanyang sarili. Na kahit nasa trabaho siya, naisip niya pa rin ang muka nito. Kanina nabanggit ni Albert sa pag-uusap nila na ang dalaga ay niligawan pala nito. At hindi ito titigil na hindi ito makamit ang matamis na oo mula rito. Naiinis ito sa isipang iyon. Samantala, sa bahay ni Maricar, kausap nito ang mama niya. Maricar, anak, kailan ka uuwi or dadalaw man lang dito? Na-miss ka na namin. Kung bakit pa kasi hindi ka pa nag-aasawa. Sana may kasakasama na kaming mga apo ng papa mo. Kahit papano, malilibang kami at hindi na malulungkot. Pabiro ng sabi ng mama niya. Mama, babalik na naman ba tayo sa topic na iyan? Matagal na kasing gustong ipaasawa si Maricar ng kanyang mga magulang. Si Maricar lang naman ang ayaw pa at ang dinadahilan na lamang ay busy ito sa trabaho at walang oras sa ganyang bagay. Sige ka, tatanda ang dalaga kanyan. Pabiro pa nito. Sa weekend ma, pupunta ako sa inyo. Mag-grocery lang ako at pagkatapos diretso na ako sa bahay ninyo. Hindi naman kalayuan ang bahay ng kanyang mga magulang sa inuupahan niyang apartment. Minsan nga, naabutan na lang ni Maricar na madaming dala ang pinamili ang mama nito para sa kanya. Kaya medyo nainis si Maricar kasi parang binibibi pa siya nito at parang hindi naman niya nafe-feel na mag-isa or maging independent sa bahay. At di niya nagagawa yung gusto niya dahil lahat ng kulang or wala siya sa bahay niya ay ang kanyang mama ang pumupuno nito. At dahil doon nagtampo ang mama niya. At dahil nga ayaw ni Maricar na magtampo ang kanyang mama, hinayaan na lang niya na gawin ang gusto nito sa apartment niya. Kasi katuwiran nito, masaya siya sa ginagawa niya. Iyon sa kanyang anak. Kaya para wala nang mahabang usapan, hinayaan na lang niya iyon. Kinabukasan habang ginagarahe ni Maricar ang kanyang kotse, nakita niya na may kausap na lalaki ang kanilang gwardya. Sa paglapit niya, binati siya nito. Magandang umaga Ma'am Maricar. Magandang umaga naman Manong. At nakatingin sa kausap nitong lalaki na nooy napalingon at tumingin sa kanya. Sabay sabing, Good morning Maricar, right? Yeah, I'm Maricar. Manong, papasok na po ako ha. Napakaaga niyo naman ma'am. Kasi dala ko ngayon yung kotse ko, wala kasing color coding ngayon. Kaya sobrang napaaga, sabi ni Maricar na nakangiti. Halos nagkasabay ang dalawa sa pagpasok ng elevator. Balita ko palagi kang maaga pumapasok sa company at ikaw lang ang napaagang pumapasok. Ang swerte naman ng company natin, ngiting-ngiti pabiro ng lalaki. Hindi naman nagkataon lang na malapit lang ang tinitirhan ko, kaya medyo napaaga, ngiting ganti ni Maricar. Ikaw, bakit ang aga mo rin? May idadaan kasi akong paper kay boss at gusto kong makausap bago ako pumunta sa field. Ganun ba? Sige. Pasok na ako sa opisina. Sige, Victor. Habang nasa loob ng opisina si Maricar, hindi maiwasan nito na mapatingin sa kabilang pinto.
Magharap kasi ang opisina ng boss niya at tinted na salamin kaya kita niya ang nasa loob noon. Habang nakatingin siya, biglang napahiya siya nang mahagip ng paningin niya ang biglang paglingon ni Victor sa direksyon niya na nakangiti. Biglang pinamulahan ng muka si Maricar, lalo nang papalapit ito sa opisina niya. Sa tingin ko ang aga pa naman at baka hindi pa matao sa kantin. Anyayain sana kitang magkape. Nataranta si Maricar at di alam kung anong sasabihin. Ngumiti ang lalaki na mas lalong lumabas ang pagkagwapo nito. Nahiya naman si Maricar. And I don't accept no for the answer. At para magkakilala naman tayo since na iisang company ang pinagtatrabuhan natin. Okay, sige. Maaga pa naman, wala pa naman masyadong tao sa kantin. Habang nagkakape ang dalawa, pinag-uusapan nito ang kanilang trabaho hanggang sa... So tell me, kailan ka pa nagsimula sa trabaho dito? Lampas pala ng 7 buwan. I see. So saan ka nakatira? Kasi sabi mo malapit lang dito ang bahay niyo. You mean bahay ko? Huli nang maisip na mali yung nasabi niya at baka ano isipin nito sa kanya. Bakit wala ka na bang mga magulang? No, I mean nag-iisa lang kasi akong nakatira sa bahay ko. Sariling bahay ko. May mga magulang pa ako pero mas pinili kong tumira na mag-isa. Alam mo na para maging independent. Yung hindi ka aasa sa magulang mo. Pwede ka naman maging independent kahit nakatira ka pa din sa magulang mo. Iba pa rin yun, alam mo na. Okay, I get it. Ikaw, anong ganap sa'yo? 3 kami magkakapatid. Ang bunso namin ay nakabase ngayon kasama ang kanyang pamilya sa Canada. Paminsan-minsay pumupunta ako doon. Namatay kasi ang aming mga magulang 5 years ago dahil sa car accident. I'm sorry to hear that. It's okay, matagal naman yun. At medyo di ko na din naisip gawa ng busy sa trabaho. Gusto pa sana mag-usap ang dalawa subalit nakita nila na dumadami na ang mga tao sa kantin. Kaya nagpaalam na sila sa isa't isa at pumunta na sa kanyang-kanyang trabaho. Pumunta na agad si Victor sa kanyang boss para maihatid ang kanyang pakay. Nang bumalik na si Maricar galing sa pinuntahan nito, may napansin siyang note na nakadikit sa personal computer niya at ang nakalagay, "Sorry, hindi na kita hinintay na bumalik at makapagpaalam. Nagmamadali kasi ako pumunta sa site at diretso na ako sa airport. Nice talking with you and I'm looking forward sa madami pang pag-uusap natin. Nice to know you more." Kinilig naman si Maricar sa note na kanyang nabasa. Sabay naman ang pagdating ng kanyang kaibigan na si Rosa. May namiss ba ako Parang pangitingiti tayo dyan ha. Puro ka biro friend. Wala naman, nakangiti pa din saad ni Maricar. I smell something fishy Patudyo ulit ng kaibigan. Tara na nga, simulan na natin ang mga gawain natin. Nakangiti at parang nakatawang tura ni Maricar. Tumawa naman ng malakas si Rosa. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mukha ng dalaga. Buong maghapon maganda ang mood niya. Bakit ako kinikilig sa simpleng note lang naman? Pero bakit kailangan pa siya magpaalam sa akin kanina lang naman kami nakapag-usap. Lampas 5:00 na mag-isa na lang si Maricar sa opisina. Papalabas na lamang siya nang biglang tumunog ang telepono at dali-dali niya itong inangat. This is Maricar from AG&T Company speaking. Maricar, napatawag ako kasi gusto kong malaman kung andyan pa si boss. Ikaw pala Victor, kakaalis lang ni boss. Buti naman nabusisan mo ako Maricar. Masayang sabi ng binata na nasa kabilang linya. Bigla naman nautal si Maricar kasi di niya alam ang sasabihin. Wala na si boss. I mean, kakaalis lang niya 15 minutes ago. Nautal sabi ng dalaga. I see. Nandito pala ako sa Cebu ngayon. Hindi ako makasakay sa huling biyahe. Bukas pa ang dating ko. Anong gusto mong pasalubong? Nagtaka si Maricar sa sinabi ng lalaki. Gayunpaman, hindi siya nagpahalata. Ligtas ka lang sa pag-uwi, okay na yun at ingat sa biyahe. Okay, I will. Mag-iingat ako gaya ng sinabi mo. Masigla pa din ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Hindi mawari sa isip at nagtataka si Maricar sa sarili. Bakit ganito ang naramdaman ko? Hindi naman ako ganito. Kahit noon at hindi ko gawain na magsabi ng ganito sa isang tao, lalo't pa kakakilala ko pa lang. Naninibago naman siya sa sarili. Iniligpit na niya ang mga gamit para umanda sa pag-uwi.
Halos lahat ng mga mata sa kanilang opisina ay sa kanya nakatuon. Nakangiti ang mga ito at may nagsasabi pa na magkwento naman siya. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng mga nakasalubong niya. At may nagsasabi pa na sana makatikim din raw sila. Hanggang sa pagdating niya sa kanyang upuan, mga ngiting nanunudyo ni Rosa ang sumalubong sa kanya. May nabis ba akong issue? Isang araw lang akong nawala, parang ang dami nangyari. Magkwento ka naman. Isa ka pa, Rosa, di ko kayo maintindi. Hindi na naipagpatuloy ang sasabihin ng dalaga dahil napamaang siya sa malaking basket na nakapatong sa kanyang lamesa na punong-puno ng mga dried mangoes at ipapada na kabalot sa wax paper na parang pang-offer sa simbahan. Ano ang mga ito at saan galing? At nakita niya na may maliit na note sa tabi ng dried mangoes. Sa isipan na parang alam na ng dalaga kung kanino galing dahil sa packaging nito at mga nilalaman nito na galing pang Cebu. Yun nga ang gustong malaman kung bakit meron kanyan at kanino galing. Napapangiti at nanunudyo ang mga tingin ng kaibigan. Hintayin mo muna makalakad ng maayos ang aking anak para maging ring bearer sa kasal mo ha, panunudyo pa din ng kaibigan. Alam na ni Rosa kung kanino galing ang basket kasi sa pagkakaalam niya si Victor lang naman ang galing sa Cebu. Ang gusto niyang malaman ay kung ano ang namamagitan sa dalawa niyang kaibigan. Tirahan mo ko niyan ha, para sa pasalubong ko rin sa anak ko. Pangiti-ngiti at panunudyo pa din ng kaibigan. Oo naman, hindi may tago ang kasiyahan at kilig ng nararamdaman ng dalaga sa sarili, lalo nang mabasa nito ang nakasulat sa note. Just arrived this early morning. Nag-ingat ako kagaya ng sinabi mo and I'm looking forward for a simple dinner with you tonight at 7 o'clock. And I don't accept no for the answer. Victor, ang nakasulat sa ibaba ng note. Sobrang kinilig ang dalaga sa isipang magkakaroon sila ng dinner date ng binata. Sa isipan niya, ano ka ba Maricar? Simple dinner lang naman yun, huwag kang assuming diyan, wala nang iba. Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Kaya masiglang inumpisa ng dalaga ang gawain niya sa computer. Subalit buong maghapon walang natanggap si Maricar na tawag mula kay Victor. Hanggang uwian na, naghintay pa din siya sa office. 5:30 na siyang umalis at nagbabaka sakali sa tawag ng binata. For the last minute, subalit wala pa din tawag. Mabigat ang mga yabag na tinungon niya ang elevator at umuwi na siya. Hanggang sa pagtulog niya, nasa isip niya pa din si Victor kung bakit hindi ito tumawag sa kanya. At nakatulugan na lang niya ang pag-iisip dito. Next morning, habang abala si Maricar sa ginagawa niya, walang imik ito. Medyo masama ang gising niya dahil sa hindi natuloy na first dinner nila sa ng binata. Mula na magkakilala sila sa office. Kahit tanghalian na, hindi siya kumain. Nang makaramdam siya ng gutom, bandang 3:00 ay nagtimpla siya ng Milo. Kinuha niya iyon sa drawer kasama ang biskit doon. Sakto naman ang pagdating ni Albert. Nakangiti at masiglang dumating si Albert at dumungaw agad sa mesa ng dalaga na si Maricar. Kumusta sweetheart? Did you miss me? Pagtimpla mo naman ako oh. Dahil sa hindi pinapansin ng dalaga ang binata, ang kaibigan nito ang sumagot. Behave ka Albert. Kanina pa yan umaga hindi umiimik at matamlay. Kahit pinagsabihan ng kaibigan nito si Albert, ay hindi pa din pinansin ng binata si Rosa sa pagsasalita. Kung sinasagot mo na kasi ako, hindi ka na sana nahihirapan at may tumutulong na yan sa iyo, sabi ng binata sa dalaga. Tiningnan lang ng dalaga ang binata. Come on sweetheart, smile naman dyan, pampalis ng pagod sa maghapon ko sa site. Tumigil ka Albert, hindi ako nakipagbiruan sa iyo. At sino ba nagsabi sa iyo na nagbibiro ako sa sinasabi ko at paniligaw sa iyo? Sagot ni Albert. Biglang tumawa na parang nakakainsulto ang dalaga dahil sa inis sa kaharap at dahil na din sa kanyang naramdaman sa pagkainis sa sarili. Biglang nagbago ang muka ng binata, sabay sabi, makaalis na nga, sa lahat ba naman na nagpo-propose ay ako ang pinagtatawanan, ani ni Albert. Natigil sa pagtawa si Maricar habang tinitingnan ang papalayong binata. Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Ani ni Rosa. Naalin? Nagusto ka niya? Nagusto kang pakasalan kapag sinagot mo na siya? Pati ba naman ikaw, Besh, naniniwala sa sinasabi niya? Alam naman natin na playboy yon. Malay natin, pagdating sa'yo, magseryoso. Ewan ko lang, Besh. Bakit hindi mo subukan? Sabi ni Rosa. Ang tanging nasa isip ng dalaga ay si Victor, na palaging inaabangan ang tawag nito.
Maya't maya, biglang tumunog ang telepono. Ang sumagot ay si Rosa. Maya't maya, lumapit ito sa kanya. May gustong kumausap sa iyo, Besh, nakangiting saad ng kaibigan. Sa kabilang linya. Hello? Mataas ang boses niya sa pagsagot ng telepono. Miss me? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang boses ng binata. Bigla siyang sumigla. Pero hindi niya pinahalata iyon. Kahit pa nga mahigit isang araw na niyang gustong-gusto marinig ang boses ng binata. Oh, bakit ka napatawa? Medyo pagalit ang boses ng dalaga para hindi mahalata ang pagkasabik niya sa binata. Aray ko naman, pagtatampo ng binata. Akala ko naman mismo din ako kagaya ng nararamdaman ko sa'yo. Biglang hindi nakapagsalita ang dalaga dahil sa narinig, na-miss din pala siya ng binata sa isipan nito. Hello, andyan ka pa ba? Oo, andito pa, nautal niyang sagot. Mahigit isang araw hindi kita nakita at yung sabi ko sa iyo na magkaroon tayo ng dinner, hindi kita nasundo kasi nagkaroon ng emergency sa site namin. Naaksidente kasi yung isang trabahador at dinala namin sa ospital at kailangan kong sunduin ng pamilya noon sa probinsya. Kaya bumiyahe pa ako ng malayo at nagkataon na walang signal roon kaya hindi kita natawagan na sabihan na hindi kita masusundo. Hope you understand. Hindi pa nga ako nakakauwi sa bahay hanggang ngayon. Okay. Maikling sagot ng dalaga. Tanong ko lang kung payag ka pa ba sa dinner natin. Mamaya I'll pick you up at 5 o'clock after ko dito sa site. Sa isipan ni Maricar, sino ba naman siya tatanggi sa imbitasyon ng lalaki kahit pa nga pinaghintay siya nito kahapon na may valid reason naman pala ito at gustong-gusto niya na rin itong makita. Okay, sige. Puntahan mo ako rito sa office mamaya. Okay, sige. Bye, Maricar. Okay, bye. Sagot ni Maricar. May isang oras pa siyang maghihintay bago makita ang binata. Ilang beses na siya pabalik-balik sa CR. Chine-check kung okay na ang ayos niya. If there was one thing na na-miss niya noong college days, ay yung hindi niya naranasan na makapag-date. Hindi siya pinapayagan ng kanyang papa. Wala lang siyang interest noon sa mga naniligaw sa kanya. At kinukumpara niya kasi ang maniligaw niya sa kanyang ama na at least may kapareho sa ugali nito. Nang sila ng dalawa ni Victor, ay naging alanganin ang ngiti nito. Nahihiya ako, di ko alam kung paano ko sasabihin ito. Nagtaksi lang kasi ako papunta rito. Paalis na ako nang maalala ko ngayon ang color coding ng kotse ko. Apologetic ang tono nito. Nakuha naman agad ni Maricar ang ibig sabihin ng binata. No problem, yung kotse ko na lang ang gamitin natin. Sabay inabot niya ang susi rito. Sa isang restaurant sa Tomas Morato, dinala ng binata si Maricar. At si Victor na ang nag-decide niya kung saan sila kakain. Masayang kumait at nag-usap ang dalawa. Masayang kasama ang binata. Walang minuto na hindi siya nito napapatawa. Binawi nila pareho ang araw na na-miss nila ang isa't isa. Past 8 na ng gabi nang matapos ang kanilang dinner. Nag-offer si Victor na hihatid na siya sa bahay niya. Pero sinabihan niya ang binata na sa bahay ng mga magulang niya sila dumiretso. Nagsimulang pumatak ang ulan nang binabagtas na nila ang kalsada. Naipit sila sa traffic nang bumuhos ang malakas na ulan. Halos kalahating oras ang biyahe at nagsisimula nang tumaas ang tubig dahil sa mababang lugar ang kinaroroonan nila. Sa pagitan ng kwentuhan nila ni Victor ay naobserbahan niya na baliwala lamang dito ang kinasuungan nilang traffic. Akala ko nung una ay ulila ka na rin na gaya ko. Sabi mo kasi nag-iisa ka na lang sa bahay mo. Ani ni Victor habang isinasalang ang tape sa car stereo. Ulila ka na? Tanong ni Maricar sa binata. Yeah, I was still in college when my parents passed away. Heart attack ang naging cause ng death ng father ko. Si mama ay car accident naman, 1 year lang ang pagitan. Sa Australia sila namatay pareho. Nagpetisyon na kasi sila noon ng kuya ko. Dalawa lang kayong magkapatid? Iniiwasan na niyang magtanong pa ng tungkol sa mga magulang nito. Naramdaman niya ang lungkot sa boses nito. 3 kami at ako ang bunso. Ayon sa binata, 3 silang magkakapatid. Ang kuya nito ay binata pa ay nasa Australia na at doon na nakapangasawa. 2 lang sila rito ng ate niyang si Doris sa Pilipinas at may sarili na rin itong pamilya. Kaya si Victor ay nag-iisa na lang sa bahay na iniwan ng kanyang magulang. 11:45 na ng gabi na makarating sila sa lugar ng magulang ni Maricar.
si Maricar na ang nagmaneho ng papasok na sila sa subdivision. Bahagya siyang sinaluduhan ng guard. Sa kanila, binaybay ang main road kung saan naroon ang bahay ng mga magulang niya. Doon niya isinama si Victor dahil masama ang panahon at siguradong mag-o-offer ang mami niyang doon na rin magpapalipas ng gabi ang kanilang bisita. Subalit sarado ang bahay nang dumating sila. Naisip ni Maricar baka pumunta sa bahay niya ang kanyang mga magulang kasi minsan doon nag-overnight ang mga ito. Bumaba si Victor sa kotse para buksan ang gate. Subalit, Maricar, nakapadlock ang gate mo. Akin ang susi. Nang mabuksan ang gate ay diniretso niya sa garahe ang kotse at sa backdoor na sila dumaan. Napansin niya na may note na nakaipit sa decoration magnet sa pinto ng ref. Ayon sa sulat, sinundo ang mga ito ng katiwala sa palaisdaan dahil daw malakas ang agos ng tubig at baka umapaw. Nag-decide ang daddy nito na doon na lang magpalipas ng gabi at pinapasunod siya doon bukas kapag hindi pa nakabalik ang mga ito bago matanghalian. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ito, maaari lamang mag-like, subscribe, and hit the icon bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Pakaabangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatan na Modern Shotgun Marriage.